Yaang madali-dali, gaano kadali yan ngayon? Sir Jay, I hope you don't mind na kami nagbibigay sa iyo ngayon ng takdang panahon kasi nga yung panawagan kahapon ni Ma'am Mary, nababahala kami. Nababahala kami. Pag nagpatong-patong ito, baka ang dulo nito, tayo na namang consumers ang apektado. Well, ganito lang po Sir Ted, kung makukuha po natin ng suporta po ng lahat ng stakeholders dito, kaya po natin magbigyan po ng solusyon to ng as early as 4 months to 6 months po eh. Aray Dahil ang kailangan pong preparasyon dito ay panibagong yarda po. Although tayo naman po ay may na-identify na ng yarda po dito sa may norte po ng Maynila at sa south po ng Maynila. Pero nasa po to, malalaking lupain po ito, mga nasa 20 hektarya po ang kailangan po dito eh para lang ma-accommodate po yung existing pong overflow So kung makukuha lamang po natin yung suporta at wala pong walang kumbaga kukontra na naman, masusolusyonan po natin ito. Yang yarda na yan, magiging privately managed and operated na naman yan. Kikita naman yung yarda na yan o yan ay under PPA? Under PPA na po ito, Sir Ted, at ang aking pong instruction sa mga nag-aaral po dito at mag-i-implement po nito, ang kailangan po dito, yung anirereklamo din po kasi dati ng mga truckers sa mga private container yard, ay maliban po doon sa may resibo, parang na din po, may suhulan na din para maipasok nila yung mga kargamento, yung container nila. At ang akin pong instruction, basta ibalik nyo lamang po dito sa container yard na operate ng PPA, hindi na po sila sisingilin at kami na lamang po ng shipping line sa mag-uusap dyan. Basta isoli lang po nila. Sige, so ibig sabihin, ito kasi mga container na ito, may-ari shipping company, right? Okay. So ngayon, tama po. Tama. So ang container na yan, kapag yan ay yung ipinarada sa yarda na ito, magbabayad ka ng space, di ba? Tama po, Sir Ted. Okay. So itong yardang ito under PPA, kikita dito ang gobyerno kasi PPA ito. Tama po, Sir Ted. Pero, kikita po, pero ang mangyayari po dito dahil regulated po ang pwedeng singilin ng PPA, maiiwasan po natin yung mga, yung mga sinisingil po na hindi naman inootorisa ng pamahalaan. Yung sinasabing mawawala ng kita ang mga shipping companies, nababahala sila kasi kahit na punong-puno sila, yung kanilang mga lalagyan dito, kumbaga, pag ito'y binuksan na, magiging pag nagkataon, baka eventually mas marami ng pumarada dito sa yardang na under PPA. Ganun yun. Well, may posibilidad po ng ganun, Sir Ted. Pero ang sabi nga po natin, kung enough naman po yung yarda nila, wala namang problema tayo po hindi nakikipagkumpetensya sa kanila. Kaya nga, ito yung sitwasyon Kumbaga, yung po na naman pong kasakiman sa pera, na mawawala sa kanila. Kumbaga, hindi na bali magdusa kayong lahat dyan, magsakripisyo kayong lahat dyan. Hindi namin tatanggapin niya, wala kaming space pero dapat wala kaming kakumpetensya. Di ba? Wala kaming threat. Tama po, Sir Ted. Yan yun Basically, yan yun Tama po yung sinabi nyo. Tama po. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, lagi po sa'yo, kapatid.